Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at listener sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa Philippine Real Estate TV, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Ang property po na atin na kinukuha ng video na location po sa Tayabas, Quezon. Ito po yung sukat na 13 hectares. Ang property po na ito ay combination ng upland and riceland at meron po tayong palayan na may 7 hektarya at ang upland naman po ay meron po 6 hektarya. Ang pinakamaganda po dito sa property na ito ay meron po siyang tatlong pinagkukunan ng tubig. Meron po isang maliit, ito po nakikita nyo, at sa boundary po ay meron pa po siyang river na pagkukunan ng tubig. Ang atin pong palayan ay meron po itong supply ng patubig na libre po, hindi po nang babayad dahil po yun ang gagaling po sa bundok Mount Banahaw na sapa ay dito po papunta ang tubig at ginawa po ng paraan ng may-ari, kaya po sa all season ay hindi po tayo nawawalan ng supply ng tubig sa ating palayan, kaya po maganda po ang palayan na ito. At ang property po natin ay napakaganda. Pwede po natin i-develop ito as camping site or maging tourist part dahil po sa malamig na klima na galing sa Mount Banahaw at maganda mga views at sa tubig na napakalinaw. At dito po ay may spring water pa. Ang supply po ng tubig dito sa community ay spring water galing po sa Mount Banahaw. Ang property po natin ay nasa community po ito at naka-frontage po ito na more or less 300 meters sa Barangay Road na Simintalo. Ang layo po natin sa National Highway sa bypass more or less po ay mga 2 kilometers. Tayo po ay malapit sa Graceland Subdivision. Ang distansya po natin ay more or less 2 kilometers. Sa Doña Carmen Subdivision, ang layo po natin more or less mga 3 kilometers. Tayo po ay malapit po tayo doon sa Kamay ni Jesus Church. Ang distansya po natin more or less ay mga 10 kilometers. Tapos sa Lucban, Quezon ay more or 10 kilometers. Dito po sa lugar na ito ay mayroon po dito mga Jollibee, may McDonald's. Tayo po ay malapit sa ospital, sa public market, sa school. Halos po lahat ng facilities na kailangan sa isang residential area ay tayo po ay malalapit, lalo na po sa resort. Tayo po ay malalapit lamang dyan. Ang property po natin ito, kahit saan po natin ipihit ang ating camera ay talaga po ang mahahagip natin. Mahagip ay pananim, iba't ibang klase mga fruit bearings, at babanggitin ko po kung ano-ano ang mga nakatanim dito. Sa lugar pong ito ay meron po tayo humigit kumulang na 1,000 na puno na niyog na mga nagbubunga, at meron din po tayong saging, langka, may guyabano, may santol, may rambutan pa po tayo at may lansunis. Sa lugar pong ito, ang buko po dito, dahil tayo po ay malapit pa sa Metro Manila, ang kadalasan po ang nyug dito ay ginagawa pong buko at ang mga buyer na po ng buko ang nagpapapitas niyan, at ang may-ari po naman ng farm ay hindi na po yan naggagasto sa pagpapapitas ng buko, kundi yung po mga buyer sila po nagpapitas at babayaran na lang po sa kanila yan na per piraso. Dito po sa palayan natin ay ang palayan po natin ay nag-average po ito ng mga 120 sacks per hectare. Kaya po dito ay maganda po ang ating ani, lalo po pagka ang palayan po ay may continuous na supply ng tubig, lalo po ang tubig dito ay galing po sa bundok at yan ay libre, ay nakakabawas na po sa gastusin ng mga farmer at pagbabayad po sa irrigation. Sa ngayon po sa aking pagpunta ay mas pinapaganda pa ang water system, yung po patubig, at sinisiminto na po yung mga daanan dahil po sa ganitong mga farm ay kadalasan po ay gumawa lang sila dito ng kanal, yung drainage para madaanan ang tubig. Pero sa ngayon po mayroon pong initiative ang local government na ayusin ang patubig nila at sinisiminto na po ang daanan. Ito po ang ating palayan. Kung inyo pong mapapansin ay green na green po ang palay dito. Patunay po na magaganda ang tubo at wala pong sakit ang palay. Ito pong palay ito ay malapit na po ito mamulaklak. Sa mga rice farmer po ay
halos 4 na buwan lang po ang ipinag-aantay niyan sa pagtatanim ng palay. Meron po tayong 1 month plant preparation at meron po tayong 3 months germination. Ang total po niyan ay halos 4 na buwan ay nag-aani na po. At dito sa lugar na ito, pwede po tayo makapagtanim dito ng tatlong cropping per year. Pero kadalasan po ang ginagawa ng mga farmer dito ay 2 cropping per year na ipinagpapahinga nila ang lupa. Dahil po para naman po yung mga dayami. Yung mga dayami po kasi pagkayan po ay agad ka magtatanim, ang gagawin po ay susunugin. Pero kung 2 croppings per year, meron pa pong panahon na pwede pong ipabulok yung mga dayami at nagiging organic fertilizer po yan. Sa mga mahihilig po na bumili ng farm, lalo po yung hinahanap nyo palayan, ang ating property ay maganda pong bilhin dahil malapit lamang po ito sa Metro Manila. Galing po dyan sa Bicutan Exit hanggang po dito sa Tayabas, more or less ang travel time nyo po ay mga 3 hours lamang po yan. At ang daanan po ay C6 Road, Angono, Binangonan, Morong, Baras, Cardona at Titino sa Tanay, tapos po Santa Maria Laguna, Pagsanhan, kaliwa na po sa Luisiana, diretso na po ng Tayabas, Quezon. Ang property po na ito ay combination po ito ng flat land and overlooking, pero ang pagka-overlooking niya po ay napakabanayad at sa lugar pong ito ay hindi po dito binabaha. Ito po ang pinakamaganda sa lugar to, hindi po siya binabaha at meron pa po siyang malamig na klima at ang peace in order po ay maayos, peaceful po ang community, malamig ang klima at wala naman pong polusyon. Sa lahat po ng mga gustong bumili ng property, kayo po yung malagod naming iniimbitahan, kayo po yung maghanap ng property for sale sa Philippine Real Estate TV dahil marami po tayong property na naka-upload dyan. Pero ang opinion at suggestion po namin sa inyo, bago po kayo maghanap, dapat po nakapag-subscribe na kayo para nyong makita lahat yan. Happy viewing po sa lahat at maraming salamat sa pagtangkilik sa Philippine Real Estate TV.